Alam mo ba kung bakit Tagalog ang naging pambansang wika? At sino ang nagpasya para sa ating lahat? Kung hindi pa, tara panoorin mo ang video na ito. May 180 wika sa Pilipinas, pero isa lang ang pinili. Bakit? Kapag tinanong mo ang isang Cebuano, bakit Tagalog ang pambansang wika natin at hindi Bisaya? Malamang walang magsasabi sa iyo ng tuwiran. Sapagkat ang katotohanan ito ay hindi itinuro sa paaralan. Noong 1937, ang Pilipinas ay may higit sa 180 wika. Ang Bisaya at Cebuano, mas maraming nagsasalita noon kaysa Tagalog. Pero isang lalaki, isang desisyon, isang araw, nagbago ang lahat. Ilarawan mo ito sa bagong bansa, Ilocano sa Hilagang Luzon, Cebuano at Bisaya sa Visayas, Maranao at Tausug sa Mindanao, Tagalog sa Katagalugan. Lahat ng ito ay magkakaibang wika, hindi lang dialekto, kundi tunay na magkakaibang wika. Paano makakausap ang isang bansa na walang iisang wikang nagbubuklod sa lahat? Ito ang problema na hinarap ng Commonwealth Government noong 1935. At ang solusyon? Ito ang simula ng pinakamaingay na debate sa kasaysayan ng ating bansa. Noong 1937, tanong, alin ang wikang may pinakamaraming nagsasalita sa Pilipinas? Hindi Tagalog. Ang Bisaya at Cebuano ay tinataya na may mahigit 40% ng populasyon noon, samantalang ang Tagalog, wala pang 25%. Sa simpleng matematika, ang Bisaya ang dapat sana. Pero hindi nangyari iyon. At narito ang twist, ang lalaking pinagkatiwalaan ni Quezon na manguna sa pagpili ng wika ay si Jaime de Vera, isang Bisaya mismo. At ang pinili niya, Tagalog pa rin. Ang opisyal na dahilan? 5. Una, wika ng Maynila ang kabisera. Pangalawa, wika ng Katipunan at ng Himagsikan. Pangatlo, wika ng diaryo at ng panitikan noon. Pang-apat, pinaka-developed na gramatika. Panlima, pinakamadaling maintindihan sa ibang rehiyon. Lahat ito, totoo. Pero may ika-6 na dahilang wala sa kahit anong libro. Si Manuel Quezon, ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa, noong 1937 ay isang Tagalog. At siya mismo ang nag-anunsyo nito sa radyo ng Malacañang noong Disyembre 30, 1937, Rizal Day, ang araw na pinili niya para mas may dating at hindi tahimik na tinanggap ng lahat. Ang mga Cebuano, Ilocano, Kapampangan, marami ang nagprotesta. Ang argumento? Simple. Sinasabi ninyong Filipino ang wikang pambansa. Pero Tagalog naman ang pundasyon, kaya Tagalog pa rin iyan, hindi Filipino. At hanggang ngayon, maririnig mo pa rin ito sa Cebu, sa Davao, sa Iloilo. Sapagkat sa kasaysayan ng wika, ang tanong ay hindi lang kung sino ang mas marami. Ang tanong ay, sino ang may kapangyarihan? Siguro ang tamang tanong ay hindi kung sino ang tama. Ang tanong ay, ano ang mangyayari kapag ang isang bansa na may 180 wika ay naghanap ng iisang boses? May mananalo, may matatalo. Pero ang resulta, isang wikang pinangalanan nilang Filipino, pero ang puso nito ay Tagalog pa rin. Tama man o mali, iyan ang desisyon na ginawa para sa ating lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-follow, like, and share. Para sa Lakbay Kasaysayan PH, patuloy tayong matuto.